ADV o NMAX, medyo mahirap mamili sa dalawang yan, lalo na kung alam mo na yung specs ng bawat isang motor na to. Pagdating naman kasi sa branding ay parehas mapagkakatiwalaan yan. Ang Honda at Yamaha yan talaga nagtatagisan sa mga scooter. Dito lalo sa Pilipinas, ang 150cc class ang talagang gamit na gamit at pinag-aagawang posisyon ng mga manufacturer o yung mga brand dito sa Pilipinas. Marami ng brand na naglabas ng 150cc at hanggang ngayon hindi po tumitigil ang mga brand para makabahagi ng tagumpay ng isang 150cc scooter sa Pilipinas. Kaya kung isa ka rin sa nahihirapang mamili sa dalawa, kung NMAX ba o ADV ang kukunin mo, tingin ko kailangan mong i-consider yung mga dahilan ng isa't isa at mapili mo na yung motor na talagang 100% na kukumbinsi sa'yo kung alin sa dalawang ito. Tara, pag-usapan natin ang katangian ng dalawang motor na ito at yung mga pagkakaiba at saan ba sila nagkakapareho sa kabuuan ng bidyong ito. Tara! Tamis ng ating simula, mga ngiting hindi mabubura ng tadhana. Bawat kilig nanunuot sa ating katawan, ng pusong sa'yo lamang natutong muling magmahal. Pangako ng katapatang ikaw. Boss Motovlog. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Ang dalawang motor na to, parehas lang ang purpose niya, makarating ka from point A to point B, na minsan ay maglo-long rides ka kasama ng tropa. Mapapalayo ka ng gusto na may kapasidad kang maka-overtake sa mga habang track. Hindi ka mabibitin dahil 150cc class, sapat ito. Hindi ka overpower, hindi ka rin underpower. Kumbaga, saktong-sakto ka para dito sa Pilipinas. Yung mga kakalsadahan sa atin dito, kumbaga hinulma itong motor na to para dito talaga ito. May mga motor kasi na overpower kagaya ng mga big bike na ilang cc, 1000cc hanggang 400, hindi siya akma para sa kalsada ng Pilipinas dahil nga ang kalsada ng Pilipinas makikipot lang po. So yung isang 150cc o 160 na kagaya nitong ADV at NMAX, parang ginawa siya o hinulma talaga siya para dito. Kumbaga sa hayop, akmang-akma siya dito sa kagubatan ng Pilipinas. Isa-isahin natin to. Ang NMAX TechMax ay isang premium at komportableng maxi scooter na nakapokus para sa isang suwabing city street riding at pang-araw-araw na biyahe. Samantalang ang ADV 160 naman ay isang adventure style crossover scooter na meron siyang rugged suspension at mataas ng konti yung ground clearance. Pagdating naman sa design at ergonomics ng motor, ang Yamaha NMAX TechMax ay pinipicture nito yung mababang seat height na meron lamang 30.1 inches, malapad na upuan at very premium at malambot na upuan para sa suwabing pagmamaneho. Kahit yung angkas mo, masasuwabe rin dito. At yung kanyang handlebars naman ay nakaposisyon at sakto to para sa mga tight city, yung mga pasingit-singit sa mga traffic. Samantala ang Honda ADV 160 naman ay merong 30.7 inches ang seat height nito na mas mataas kesa sa Yamaha NMAX, para mas maganda yung visibility mo lalo na sa traffic, mas kita mo. At ang kanyang handlebar naman po naked, na kung saan mas malapad siya. Naka-design talaga yan para sa mga long rides at hindi ma-vibrate at hindi sumasakit yung braso mo lalo na pag mahabaan yung biyahe. Pagdating sa specs at differences ng dalawa, ang Yamaha NMAX TechMax ay nagkakarga ng 155cc engine, liquid cooled single cylinder, at meron yung tinatawag na VVA o variable valve actuation. Meron din itong Yamaha Electronic CVT o electronic na po ang bola, wala na pong bola na tradisyonal. Ito yung pinakabagong innovation ng Yamaha sa kanilang mga makina. Kumbaga yung ganitong style mga bossing galing sa mga big scooters o yung mga higher displacement cc na scooter na ngayon makikita mo sa mga lower displacement ng Yamaha ngayon na 155cc engine. Dahil sa YE CVT nagkakaroon ng dalawang riding modes ang
dalawang NMAX, TechMax na sports modes at touring modes. Depende sa kalsada na dinadaanan mo, kung paahon o palusong man yan o yung malawak na daanan na isang diretsuhan. Sa ADB 160 naman, walang binabago, ganun pa rin. Same engine pa rin naman yan ng mga 160cc nila, kagaya ng PCX, Airblade, o yung Click 160. Nagkakaiba lang ng ergonomics, 157cc to be exact. Liquid cooled single cylinder. Syempre yung makina equipped ng ESP o Enhanced Smart Power, na kung saan tahimik po ang pag-start ng makina nyo. Parehas may hazard light ang motor na ito at merong idling stop and start system sa Honda. Meron namang stop and start system sa Yamaha. Parehas lang po yan. Ang function yan is mamamatay ang makina ng motor mo once na naka-idle ka o hindi mo tinatrottle. Pero kung kailangan mo ng umandar, i-throttle up mo lang uli, aandar na kusa ang makina mo. Pagdating naman sa performance at ride quality ng dalawa, ang Yamaha NMAX TechMax ay nagpro-provide ng maganda at agresibong throttle response. Mabilis ang kanyang acceleration at mararamdaman mo na magaang ang motor kahit na ito ay 155cc engine. Maganda yung kanyang stock suspension, tamang-tama sa city ride. Ang kanyang upuan naman ay malambot kahit yung angkas ay komportable dito, lalo na pag mahaba yung biyahe sa kalsada. Ang Honda ADB naman ay nagbibigay ng swabing arangkada, hindi ganun kalakas sa acceleration power, pero pagdating sa dulo ay mararamdaman mo ang lalong nagiinit na makina. Ang kanyang suspension ay tamang-tama sa mga rough roads at kayang sumalo ng mga lubak-lubak na daan, hindi kagaya ng NMAX na medyo mababa kumpara sa ADB. Dinisenyo ito para sa crossover o scooter na pwede ka sa mga light off-roading. Pagdating naman sa features ng motor, ang NMAX TechMax ay naka-dual ABS na yan with traction control. Mas pina-premium ang kanyang dash with built-in navigation at phone connectivity, na kung saan pwede mo makita yung detalye ng motorsiklo mo. Honda Selectable Torque Control naman para sa ADV at single channel ABS na akmang-akma sa mga rough roading. Hindi mo kailangan ng dual ABS pagdating sa mga rough road na daanan. Tamang-tama ito at talagang dinisenyo ng Honda ito at inspired ito sa Honda Africa Twin, na meron na ring smart key system, built-in USB charger yan at adjustable 2-step windshield. At para naman sa presyo, ang NMAX TechMax ay nagkakahalaga ng 175,900 to 189,900, kulang-kulang 200,000 na rin po. Samantalang ang ADV Road Sync naman po is nagkakahalaga ng 174,900. Kung gusto mo naman yung ABS type lang na walang road sync, 167,400. Medyo mababa ng konti si ADV dahil nga rin si TechMax talagang kakaiba na po kasi yung CVT niya, no? Kumbaga YE CVT yung po ang nagmamahal dito, plus yung mga features pa na nakakabit. Ganon din si ADB. Pero kung paghahambingin mo silang dalawa, halos parehas lang naman, ano? Mabilis si NMAX lalo na sa city. Si ADB naman pwede kang dalhin sa mga uneven roads. Hindi naman a-apply kay NMAX na dinisign lang talaga for city. Ikaw, anong pipiliin mo sa kanila? Let me hear you sa comment section. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Nilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Napakalayo na nung umpisa, gusto kong kumonekta sa napakalayo para lamang ako bumenta. Kaso mayroong komplikasyon na sa akin diferensya. Di na ako hihingin pasensya, subukan pa ulit-ulit sira intelihensya. Minsan gusto ko na